Ano nga ba ang makikita talaga sa loob ng Titanic? Bago pa man ito lumubog noong 1912, ang RMS Titanic ang tinaguriang pinakamalaki at pinakamarangyang barko sa mundo. At noong sumikat ang pelikulang Titanic noong 1997, doon nabuo sa isip ng lahat ang imahe ng Grand Staircase, love story at trahedya. Pero ang totoong Titanic, mas kakaiba, mas enggrande at mas nakakagulat kaysa sa anumang ipinakita ng pelikula. Sa likod ng movie drama, may tunay na barko, tunay na pasahero, at tunay na mundong umiikot sa loob nito. Mula sa mga secret rooms hanggang sa mga pasilidad na hindi mo pa naririnig. Kaya ngayon, i-imagine mong isa ka sa mga unang pasaherong sumampa sa Titanic. Ano nga ba ang itsura ng loob? Gaano ito karangya? Ano ang mga pasilidad? At ano ang pakiramdam maglakad sa hallway ng barkong noon ay ipinagmamalaki bilang unsinkable? Isa sa mga pinakanakakamangha tungkol sa Titanic ay kung gaano ito kalaki noong panahon niya. Kung ikukumpara sa mga modernong barko ngayon, tulad ng Oasis class ng Royal Caribbean na halos 5 beses mas malaki sa kabuuang laki at bigat, mas maliit na siya tingnan. Pero noong 1912, higante ang Titanic. Kung ilalatag mo sa haba nito, pwedeng magkasunod ang halos 4 na Boeing 747 na eroplano mula dulo hanggang susunod na dulo. At kaya nitong magsakay ng mahigit 2,000 katao kasama ang mga pasahero at crew. Biruin mo, noong lumayag ito, nagkasya ang 2,435 katao na binubuo ng 833 first class, 614 na second class at 1,006 na third class passengers. Ang Titanic ay ginawa ng kumpanyang Harland and Wolff sa Belfast, Ireland. Una itong naglayag noong April 10, 1912 mula Southampton, England patungong New York sa rutang dumaraan sa Cherbourg, France at Queenstown na ngayon Cobb, Ireland. Kaya nga lang sa kasamaang palad, hindi na sila umabot ng New York at kanila sanang 7 araw na biyahe naging 4 na araw na lang matapos bumangga ang barko sa iceberg noong gabi ng April 14th hanggang 15th, 1912 ng madaling araw na ikinasawi ng humigit kumulang 1,517 katao. 706 lamang ang nakasurvive. Pagkalipas ng higit sa 100 taon, ano nga ba ang pakiramdam maging pasahero ng Titanic bago pa man ito lumubog? Isipin mo na nakatayo ka sa harap ng Titanic. Parang turista sa isang napakalaking barkong mukhang ginawa para sa pinakamayayamang tao sa buong mundo. Hindi lang basta Titanic ang pangalan nito, kundi RMS Titanic. At ang RMS ay ibig sabihin Royal Mail Ship. Kasi habang may mga mayayamang pasahero at magagarang kwarto sa loob, may dala rin itong napakaraming sulat. Habang lumalapit ka sa barko, makikita mo kung gaano ito kahaba at kataas. Sa harap ng barko ay ang tinatawag na bow na parang matulis na ilong na pumuputol sa mga alon ng dagat. Sa likod naman ay ang stern, ang hulihan na bahagi ng barko na unti-unting pumapalit at bumababa papunta sa tubig. Dito nakakabit ang makina at mga palikpik na tumutulong sa barko na gumalaw at magdirekta ng tamang daan. Pagtingala mo, mapapansin mo ang 4 na malalaking funnel. Dito lumalabas ang usok mula sa sinusunog na uling sa loob ng barko. Pero ito ang plot twist dyan. 3 lang ang totoo sa mga funnel at 1 ang peke. Mahulaan mo kaya kung alin sa 4? Yung ika-4 ang impostor. Peke, pero naging kapaki-pakinabang pa rin ang ika-4 na funnel dahil nagsisilbi itong ventilasyon na nagpapasok ng sariwang hangin at naglalabas ng usok mula sa mga kusina at iba pang parte ng barko. May malalaking mast sa barko, mga matataas na poste na may nakakabit na mga kable para sa suporta at komunikasyon. Dito nakakabit ang mga radio antenna na napakahalaga noon para makipag-ugnayan sa ibang barko at sa ere gamit ang radyo. Sa itaas ng unahang mast, may maliit na platform na tinatawag na crow's nest. Dito nakatayo ang lookout na siyang unang nakakita sa iceberg. Kaso nga lang, huli na ang lahat nang makita niya ito noon. Pagtingin mo sa deck sa unahang bahagi ng barko, makikita mo ang malalaking chain na nakakabit sa mga anchor.
makikita mo dito ang makakapal at mabibigat na link ng mga chain na nakapila pataas sa windlass, ang mahiwagang makinang ginagamit para hilahin ang mga anchor. Habang sa likuran naman, nandyan ang tinatawag na poop deck. Pero teka muna, walang masangsang na amoy rito. Isa itong mataas na parte ng barko sa dulo, kaya hindi ito yung naiisip mong poop, kundi galing sa salitang Latin na pupis na ibig sabihin ay likod o hulihan ng barko. Makikita mo rin sa likod ng barko ang bahagyang nakataas na docking bridge, isang maliit na platform na ginagamit ng mga crew kapag nagda-dock ang Titanic. Dito sila tumatayo upang gabayan ang barko papasok sa pier. Sa paligid, may mga electric cargo cranes, malalaki at matibay na makina na tumutulong sa pagbuhat ng mga kargamento papasok at palabas ng barko. May mga cranes sa harap at sa likod ng barko para mas mabilis at mas maayos ang pag-aangat at pagbaba ng mga gamit. At kahit hindi mo makita mula sa ibabaw, sa ilalim ng tubig, may nakatagong mga higante. Ang mga propeller. Sila yung parang umiikot na blades ng barko sa ilalim ng dagat. Ang dalawang side propeller ay halos 7 metro ang lapad, habang ang gitnang propeller higit kumulang 5 metro lang. Kung ilalagay mo sa tabi ng isang tao, parang maliit na laruan lang ito kumpara sa laki ng propeller. Kasama ang rudder, isang patag at matibay na bahagi sa likod ng barko na tumutulong sa pagliko at pagmamaneho nito. Sila ang dahilan kung bakit nakakapag-maneuver ang Titanic. Kaya sa labas pa lang, mapapanganga ka na kasi isipin mo, ginawa ang lahat ng to mahigit 100 years ago. Walang computer, walang 3D design software. Lahat ng plano, drawing at sukat ay minano-mano. Pero di lang yan, dahil mas nakakaintriga pa ang makikita sa loob ng iconic na barko. Ngayon, nasa loob ka na ng Titanic. Tumatakbo pa ang makina at ramdam mo ang bahagyang pag-uga ng barko habang umaalon. Pagpasok mo, unang babati sa iyo ang malapalasyong lugar, ang Forward Grand Staircase. Kasama to sa iconic final scene ng pelikulang Titanic kung saan magkikitang muli sina Rose at Jack sa gitna ng hagdanan. Malawak, maliwanag, may kahoy na mga dingding at malaking glass dome sa taas na nagpapasok ng liwanag. Dito dumaraan ang karamihan ng mga first-class passengers. Sa harap mismo ng hagdan na yan, mapapansin mo ang 3 elevator. Totoo, elevator na gumagana noong 1912. Napaka-advanced nito sa panahon na wala pang malls at high-rise buildings na may lifts. Mga first-class passengers ang madalas gumagamit nito. Paglakad mo sa bandang likod ng barko, makikita mo naman ang aft grand staircase. Maganda rin ito, pero mas maliit at hindi kasing lawak ng forward grand staircase. Sa taas ng barko, makikita mo ang boat deck kung saan nakalagay ang mga lifeboat. May 20 kahoy at collapsible na lifeboat ang nakaayos dito. Sapat para sa 1,178 katao. Bagamat kulang ito para sa lahat ng pasahero at crew, ito ang dami na pinayagan ng batas noong panahong iyon. Sa ilalim nito ay ang mga decks na nakapangalan mula A hanggang G, pero hindi lang simpleng letra ang tawag dito. Halimbawa, ang A deck ay tinatawag ding promenade deck. Sa gitna ng boat deck, malapit sa opisina ng mga opisyal, makikita mo ang isang maliit pero napakahalagang kwarto, ang Marconi Wireless Room. Dito nagtatrabaho ang 2 wireless operators gamit ang Morse code at radio equipment. Sila ang tumatanggap at nagpapadala ng mga mensahe mula sa ibang barko. Kabilang na ang mga babala tungkol sa mga iceberg na nasa ruta ng Titanic noong gabi bago nangyari ang trahedya. Kung wala ang silid na ito, wala nang chance na malaman pa ng mga opisyal ng Titanic ang anumang panganib sa paligid at mas marami pa ang maaaring nasawi kung nagkataon. Sa boat deck din matatagpuan ang gymnasium. Tama, may gym na noon sa Titanic. Isang lugar para sa mga first-class passengers na may mga kagamitan sa pag-exercise tulad ng mga mechanical horse at camel. Dito nila pwedeng panatilihin ang kanilang kalusugan habang nasa biyahe. Ang B-deck naman ay tinatawag ding bridge deck. Malapit sa lugar kung saan kumukontrol ang mga crew. Tahimik pero tense ang atmosphere dito dahil ito ang control center ng buong barko. Sa loob ng wheelhouse, may 2 malaking manibela para kontrolin ang rudder. Kung malamig ang gabi, dito nagpapainit ang crew dahil protected ito sa hangin at snow. Makikita mo rin ang isang kakaibang equipment na parang orasan na may labels, ang engine order telegraph. Hindi ito telepono, hindi rin radyo. Ito ang paraan ng officers para magbigay utos sa engine room tungkol sa bilis ng barko.
Sa likod ng bridge area, may mga silid para sa crew na dapat malapit sa command center. Kasama dito ang quarters ng captain, quarters ng senior officers at isang officer's smoke room kung saan sila nagpapahinga kapag off-duty. Pagkatapos ng boat deck, pababa naman tayo sa mga deck na ginagamit ng mga pasahero at crew araw-araw. Dito mo makikita kung paano naghalo ang luxury at trabaho sa loob ng Titanic. Ang A-deck o promenade deck, ang unang deck sa ilalim ng lifeboats at dito madalas maglakad ang first class. Covered ang promenade kaya kahit malamig o maulan, pwede silang mag-enjoy sa dagat. Sa loob, makikita ang first class lounges, ang veranda cafe at ang palm court na parang indoor garden cafe na may glass windows. Bukod sa control center ng barko, sa B-deck o bridge deck, dito rin makikita ang pinakamahal na suites sa Titanic, ang parlor suites na may sariling private promenade, parang may personal balcony sa barko. Malapit din dito ang kitchens para sa a la carte restaurant at Cafe Parisien, kung saan kumakain ang pasaherong willing magbayad ng extra. Sa likod naman, may second-class smoke room at access papunta sa poop deck na nagsilbing promenade ng third class. Habang bumababa sa C-deck o shelter deck, mas halata ang mix ng pasahero at crew. Makikita mo ang barbershop ng Titanic, mess area ng crew, maids and valets saloon, at ang second-class library. Sa dulo, may third-class smoke room at general room kung saan nag-uusap, tumutugtog ng musika at nagsasayawan ng third-class passengers. Sa hulihan, naroon ang steering gear na kumokontrol sa rudder, direktang konektado sa mga utos mula sa bridge. Sa D-deck o saloon deck, dito matatagpuan ang first-class reception room at ang first-class dining saloon kung saan hinahain ng multi-course meals. May third-class covered promenade din dito. Mas enclosed pero may access sa fresh air. Sa bandang likod, makikita ang mas simpleng second at third-class cabins. May maliit ding hospital sa gitna ng deck, isang mahalagang facility sa mga barko noong panahon. Sa level ng E-deck o upper deck, naroon ang Scotland Road, isang mahabang corridor sa starboard side na ginagamit ng crew para mabilis makagalaw sa barko. Nandito rin ang maraming crew quarters at ang third-class entrance. Habang bumababa, mas ramdam na ang vibration mula sa makina. Sa F-deck, middle deck naman, dito may excite ka. May swimming pool, saltwater at malamig ang tubig dahil direkta ito sa dagat. May Turkish bath rin na may steam rooms at spa facilities para sa first class. Pasabog na noong panahon na yon. Sa hulihan, makikita ang malaking third-class dining saloon kung saan sabay-sabay kumakain ng marami. Sa G-deck, lower deck, mas mainit at mas maingay. Makikita ang crew rooms, ilang third-class cabins, post office kung saan sinusort ang mga sulat, first-class baggage area, at ang squash racket court na ginagamit ng pasaherong mahilig sa sports. Ang orlop deck, hindi fully accessible pero dito nakalagay ang cargo, mail room, refrigerated food supplies at ilang parte ng machinery systems. Sa tank top, ang pinakamababang bahagi ng barko na may access, dito makikita ang cargo storage, fireman's passage at daanan papunta sa boiler rooms. Dito nagtatrabaho ang firemen at trimmers na naglalagay ng coal sa mga boilers para mapanatili ang apoy, mainit, maingay at halos walang natural na liwanag. Pagkatapos makadaan sa fireman's passage, makikita mo ang power plant ng Titanic. May 6 na boiler rooms na may 29 na boilers na pinapainit ng coal. Sa boiler room 1, single-ended ang mga boilers, habang sa boiler rooms 2 hanggang 6 ay double-ended para mas mabilis gumawa ng steam. Sa pagitan nila ay ang coal bunkers na imbakan ng coal at ang steam mula sa boilers ang nagpapagalaw sa 2 malalaking steam engines na nagtutulak sa 2 propeller. Ang natitirang steam ay ginagamit ng turbine para paandarin ang ikatlong propeller, kaya walang nasasayang. Habang umaakit ang usok sa unang 3 funnel, ang napalamig na steam ay ibinabalik sa boilers para magamit ulit. May electric engine room na may 4 na generators at 2 backup, kaya nagkaroon ng kuryente sa buong barko. Dahil dito, nanatiling bukas sa mga ilaw kahit habang lumulubog ang Titanic. Salamat sa mga electricians na nanatili sa kanilang pwesto hanggang sa huling sandali bago lumubog ang barko. Habang bumababa ang bawat deck, mula first class promenade hanggang coal-fed boilers, marirealize mo na ang Titanic ay hindi lang floating hotel. Isa itong mini-city na may cafes, restaurants, sports court,
mail system, hospital, crew quarters at isang buong power plant sa ilalim. Lahat gumagana habang lumulutang sa gitna ng Atlantic Ocean. Kaya ganun na lamang ito kasikat noon. Sa ilalim ng barko, may 15 na watertight bulkheads na hinati ang barko sa 16 na watertight compartments. Ang ibig sabihin nito, kapag may butas sa isang parte ng barko, hindi agad lalampas ang tubig sa ibang bahagi dahil may mga pinto na pwedeng isara para pigilan ito. Pero nang tumama ang Titanic sa iceberg, maraming compartments sa harap ang sabay-sabay rin na nabutas kaya mabilis na umapaw ang tubig. Sabi ng mga eksperto, kaya mabilis lumubog ang Titanic ay dahil ang iceberg ay gumawa ng mahabang butas sa harap ng barko na tumawid sa maraming compartments na hindi kayang pigilan ng waterproof doors. Dito napatunayan na kahit gaano pa kagaling ang teknolohiya, hindi sapat iyon para iligtas ang barko. Malaki at enggrande ang Titanic at kung hindi mo alam na mangyayari ang trahedya, baka nakasakay ka rin noon dahil sa ganda at karangyaan nito. Ang pinakamalaking pagkukulang, lifeboats. Kung nagkaroon ng sapat na lifeboats para sa lahat ng pasahero at crew, mas marami sana ang mga nakaligtas. Patunay na hindi nasusukat ang talino sa yaman kundi sa tamang desisyon at kahandaan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell